Sa kasalukuyang November 2025, ang MRT-4 project ay nasa yugto pa rin ng detalyadong engineering design at pagkuha ng right-of-way, ROW, at wala pang aktwal na konstruksyon. Ang target na petsa para sa simula ng konstruksyon ay sa 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Department of Transportation, DOTR, ay kasalukuyang tinatapos ang detailed engineering design ng proyekto, sa tulong ng isang consultant mula Espanya. Nakakuha na ang DOTR ng commitment mula sa Asian Development Bank, ADB, para sa pondo, na tinatayang aabot sa $1 billion, ang kabuuang proyekto ay posibleng mangailangan ng hanggang 100 bilyon pesos dahil sa pagpalit ng disenyo mula sa monorail patungong mas malaking metro rail system. Ang target na petsa para sa buong operasyon ay sa 2031, ang naunang target na 2025 ay na-delay dahil sa mga pagbabago sa disenyo at issue sa right-of-way, ROW. Ang 12.7 kilometrong, 7.9 milya, elevated railway line na ito ay magkokonekta sa EDSA Ortigas Junction sa Quezon City patungo sa Taytay, Rizal. Kabilang sa mga lokasyon ng istasyon ng EDSA, Chendesitas, St. Joseph, Tikling Junction, at Taytay. Kapag natapos na, ang inaasahang oras ng biyahe mula Taytay hanggang Ortigas ay mababawasan mula hanggang 3 oras, sa rush hour, pababa sa wala pang 1 oras, o tinatayang 27 minuto. Inaasahang makapagsisilbi ito sa mahigit 400,000 pasahero araw-araw. Tutugunan ng MRT-4 ang matinding problema sa traffic at limitadong kapasidad ng kalsada sa mga siksik na populasyon sa silangang Metro Manila, kabilang ang Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Pasig, at Rizal, Cainta at Taytay. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng mga trabaho sa panahon ng konstruksyon at magpapasigla ng kabuhayan at oportunidad pang-ekonomiya sa mga lugar na dadaanan nito, na makakatulong sa pambansang kaunlaran. Sa ngayon, wala pa rin pisikal na konstruksyon na nagaganap sa mismong ruta ng MRT-4 ngayong Nobyembre 2025, dahil ang proyekto ay nasa yugto pa rin ng pagpaplano at paghahanda. Samantala, ang MRT-11 ay isa pa lamang na unsolicited proposal na isinumite sa Department of Transportation, DOTR. Sinusuri pa ng DOTR ang panukalang ito dahil unsolicited proposal ito, sasailalim pa ito sa tinatawag na Swiss Challenge, kung saan ang ibang kumpanya ay maaaring magsumite ng mas magandang alok. Ayon sa mga naunang pahayag ng DOTR, ang MRT-11 ay posibleng i-connect sa MRT-7 na kasalukuyang ginagawa, at ito ay malapit na rin maging operational. Ang unang panukala ay para sa pagtatayo ng MRT-11 na ikokonekta ang monumento sa Caloocan sa San Jose del Monte, Bulacan, na sumasaklaw sa humigit kumulang na 18 kilometro ng nakataas na railway. Ang pangalawang panukala ay para sa proyekto ng C5 MRT-10 na sama-sama sa disenyo, building at operasyon ng isang 22.5 kilometro na karamihan ay Elevated Light Rail Transit System, LRT, na binubuo ng 16 na istasyon kasama ang Circumferential Road C5. Ang indikasyon na gastos ng MRT-11 at ang C5 MRT-10 na proyekto ay nagkakahalaga ng 81.79 bilyon pesos at 112.26 bilyon pesos ayon sa pagkakabanggit. Samantala, sa kasamaang palad sa kasalukuyang November 2025, ang Mindanao Railway Project, MRP, ay wala pa ring nakol ang pondo sa pambansang budget para sa 2026,
At patuloy pa rin ang pag-aaral para sa feasibility nito habang naghahanap ng mga potensyal na mamumuhunan, lalo na mula sa pribadong sektor. Ayon sa Department of Transportation, DOTR, walang nakol ang pondo para sa Mindanao Railway sa ilalim ng 177 bilyong pesos budget ng ahensya para sa taong 2026. Kasalukuyang ina-update ang feasibility study ng proyekto upang maging handa sakaling may maging interesado na magpondo o mamuhunan dito. Ang pag-aaral na ito ay inaasahang matatapos sa unang bahagi ng 2026. Isa sa mga pangunahing direksyon ngayon ng gobyerno ay isagawa ang proyekto sa pamamagitan ng PPP model para mapabilis ang implementasyon nito, matapos bawiin ang Official Development Assistance, ODA, funding mula sa China noong 2023. Mayroong 4 hanggang 5 pribadong kumpanya at individual na nagpakita ng agresibong interes sa proyekto. Bukod dito, mayroon ding interes mula sa ibang bansa at institusyon tulad ng Japan International Cooperation Agency, JICA, Asian Development Bank, ADB, France, India, at South Korea. Kapag natuloy ang Phase 1, Tagum-Davao-Digos segment, inaasahang mababawasan ang oras ng biyahe mula Tagum City patungong Digos City mula 3 oras hanggang 1 oras lamang. Ang mga pangunahing segment, ang buong proyekto ay inaasahang sasaklaw sa 1,544 na kilometro ng riles sa buong Mindanao kapag nakumpleto na. Ito ang inisyal na 100.2 kilometrong bahagi na may tinatayang halaga na 81.6 bilyon pesos, saklaw nito ang Davao del Norte at Davao del Sur at magkakaroon ng 8 istasyon. Nakamit na ang pre-feasibility study para sa segment na ito, na magkokonekta sa Cagayan de Oro, Laguindingan, at Villanueva. Tutulong ito sa pag-uugnay sa mga daungan at paliparan sa Misamis Oriental, sa kabuuan, bagamat may mga pagkaantala, tulad ng kakulangan sa pondo sa kasalukuyang budget at paghahanap ng bagong mapagkukunan ng pondo, tiniyak ng Mindanao Development Authority, MINDA, na tuloy pa rin ang proyekto.